yung mga problema. Dito. So yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat taasan na standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Wala na guys. Mga kababayang Pilipino at bansang Pilipinas, tapos na ang Pilipinas. Ngayon ito yung ombudsman, wala na. Tapos na ang mga Duterte dito. Bakit kanyo? Ito yung weapon nila para matanggal si VP Sara sa pagka-vice presidente. Kung matatandaan natin, meron akong vlog nung araw na pumupwesto na talaga itong si Remulla or ipinipwesto nila dahil siya yung may potential, kagaya yung ginawa nila kay Torre. Pero anong ginawa nila kay Torre ngayon? Ito, tignan natin na. Ito yung sinabi ko nung araw. Remulla, pumiplacing na. Mag-a-apply ako. Mag-a-apply pa lang ako. So I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. Ganun din. Sorry, pero di ba may final pong complaint sa inyo si Senator? Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. O, di ba? May final na kaso sa kanya. Si Senator Amy. At sabi niya, okay lang kasi titignan naman ng JBC yan. Sa batas natin, ang JBC or Judicial Bar Council ang check ng kaso nila. Kung makikita nila kung pwede ka ba dito, yung qualified ka ba o hindi kasi ikaw ay may kaso, ang JBC ang titingin dyan. Ngayon, automatic disqualified na ito. Bakit? Kasi may kaso eh. Under the JBC rules, hindi na pwede yung may kaso. Pero, sa kahulit-hulihan, decision pa rin ng presidente. Kaya, magtataka pa ba tayo kung bakit siya ang ombudsman ngayon? O eto pa. Ang itatalaga sa posisyon. Sinabi yan ng senadora kasabay ng interview ng Judicial Bar and Council kay Remulla ngayong araw. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano bang update mula dyan? Ruth, sumalang na nga si Justice Secretary Boying Remulla sa huling araw ng public panel interview ng Judicial Bar and Council para sa susunod na ombudsman. Isa si Remulla sa mga aplikante na matunog umano na pinagpipilian sa posisyon. Ito ay kahit na may nakabinbin pang reklamo sa kanya sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang pagsalang sa JBC panel, iginiit ni Remulla na wala talaga sa kanyang plano na mag-apply bilang susunod na ombudsman. Wala daw plano. Pero nakita raw niya ang lumanalang katiwalian sa bansa, kaya minabuti niya na Ngayon, para hindi halata, itong si Marcos Jr., naglagay muna siya ng OIC. Okay? Pansamantalang ombudsman. At yun ay si Ombudsman Dante. Ayan. Ito. Inalagay si Ombudsman Dante Vargas. Pero, alam nyo, ito, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na itong si Dante Vargas ay kaklase pala. Magkaklase yung si Remulla at saka si Dante Vargas sa College of Law. Ngayon, sino ang nag-dismiss ng mga kaso ni Remulla? 'Di ba? Hinainan ng kaso ni Amy Marcos si Remulla sa ombudsman noong si Samuel Martires pa ang ombudsman. Ngayon, nung naglapse na ang termino ni Samuel Vargas noong July 27, ang ipinalis si Dante Vargas. Syempre, may kasong nakabinbin, di ba? So, anong ginawa nitong ni Dante Vargas? Abay, dinismiss niya. Yun ang naging reason kung bakit pasok sa JBC itong si Remulla.
So makikita ninyo yung connection ng lahat ng ito dahil ito talaga ang patutunguhan nito ay yung pagtanggal kay Vice President Sara Duterte para wala ng kalaban sa 2028. Ito po napakalinaw po, wala nang lusot, no? Kasi ito nga, may kasong inihain laban kay VP Sara sa Ombudsman. At ito pa ay nakabinbin pa ito sa Ombudsman. Ito po ay ang ikinaso sa kanyang plunder with regard to that confidential fund na 125 million misuse daw sa confidential fund ni VP Sara Duterte. So, ang tanong natin ulit dyan, kumusta naman ang due process ng Pilipinas ngayon? Dahil kita nyo, noong araw, nung nagkakaso yung anak niya, anak ni Remulla, wala pang isang buwan, dismissed na. Diba? Justice Secretary, yung tatay. Anak, na-dismiss within 1 month. So ngayon, yung dito naman, di ba nag-file sila, meron silang i-file na case kay VP Sara at dito nga sa flood control na file na sila Chis Escudero, Jingo Estrada and the rest, lahat ng mga to under the Ombudsman, under kay Remulla, lahat ng mga to wala na, tapos na sila. Saan pa sila tatakbo? Wala na eh. May kaso na sila sa Ombudsman at ang Ombudsman ay si Remulla. Ano pang gagawin natin? Wala na. Diba? Sila na yung batas. Nabili na at hawak na nila ang justice system sa Pilipinas. Ang tanong ko lang, ito yung iiwan kong tanong sa inyo. Bakit lahat ng mga ito alam ni Senator Amy? Yun lang ang iiwan kong tanong sa inyo. Bakit bago pa mangyari ang mga ito, ang nagbubunyag ng mga possibilities na mga mangyayari ay si Senator Amy? Tingnan nyo to. Tiyag ni Senator Amy Marcos na nakatakda umanong italaga bilang susunod na ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Amy na iaanunsyo ang bagong appointment ni Remulla ngayong October 6. Tinawag naman ng senadora na kalapastanganan umano sa konstitusyon ang pagkakatalaga kay Remulla at sinabing may bahid ng kawalang hustisya ang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat at may nakabinbin na kaso. Nauna nang naghain ng reklamo si Senator Amy Marcos laban sa Justice Secretary kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay wala pang reaksyon si Secretary Crispin Remulla hinggil sa naging pahayag ng presidential sister. So, yan yung iiwan kong tanong sa inyo. Diba? Kayo na yung bahalang sumagot. May magsabi, Joe, siya yung naghain ng kaso sa ombudsman. Hinainan niya ng kaso si Remulla sa ombudsman. Oo, tama po yun. Pero hindi ba ninyo naisip na lahat ng mga itong galaw nila ay calculated lahat? Kasi kung ako isipin na, paano niya alam? Okay? Alam mo yung nag-file siya ng case, tapos nagsasalita siya ng against sa kanyang kapatid, sa gobyerno per se, pero at the same time hindi siya nalalagay sa alanganin, wala siyang kaso. Unlike yung mga ibang nagsasalita, nakita nyo na nangyari kay Chis Escudero, Jingo Estrada. Pero itong si kapatid, untouchable kahit anong mga pinagsasabi, no? Nag-file pa nga siya ng kaso laban kila Remulla. Pero hanggang ngayon, untouchable pa rin siya. Nag-file ng case. Sa akin, parang nag-file ka ba ng case para kunwari hindi ka namin pag-isipan? But anyhow, yan yung iiwan kong tanong sa inyo. Ombudsman Remulla, anong nangyari sa bansang Pilipinas? Ngayong hawak na nila ang justice system natin. At ito po ang pupuksa kay VP Sara Duterte. Ito na yung for sure. For sure talaga na ito na wala ng kawala si VP Sara Duterte dito.